Ma'am Charmaine. Sana si Ma'am Charmaine. Oh, halika na. Okay na, hindi na din nagano itong isa. Mga na. If you were looking for a school that can guide you and teach you, try CSPN. It's a quality school. You will find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSE, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. If you were looking for a school that can guide you and teach you, try CSPN. It's a quality school. You will find true friends and teachers who
understanding. Come join us here in CSE, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Opening prayer. Almighty and righteous God, thank you for filling every seat in this room today. We thank you on behalf of every intellect and heart that is here in this space. We are given a concept, a vision, and daily directives. You have bestowed us with skills, abilities, and talents to use for your glory. What we hope to accomplish today is something that only you truly know. Nothing is ever wasted, since even errors and faults are put to good use. Your goodness is greater than all our understanding and efforts combined. Please forgive our pride. Strengthen our confidence in who you have made us to be. Set us free from comparison so that we can collaborate effectively. Bless this portal today. Ready us to make every moment count. In Jesus. Welcome. Oy, good morning, good Welcome. morning. Magandang buhay. Ano pa? Magandang buhay, Sir Perry! Wala ka buhay-buhay. Ulit. Okay, ikaw lang kasi nakainom ng kape. Okay, 1, 2, 3, go. Magandang buhay! Okay, hello, Sir Perry. At syempre may guest tayo. Oo, sino ba itong guest natin ngayon, Sir Perry? Ang Ayan, ganda-ganda ayan, niya. oh. Ganda na Artista ngiti. na siya. Tingin doon, Mama Hana. First time kong nakita to sa portal, Sir. Galing nga. Oo, Sige. sino nga ba itong kasama natin? Sige Sige, nga. go ahead. Pakilala, oh. Hello. Yun na. Go na, Mama Hana. Okay. Magsalita na. And good morning. Yan. Good morning. Oh, Yes. dinig ka na talaga, Ma'am Nababasa Hana, niyo oh. naman, no, sa screen ninyo. Oh, may kamukha siya, okay. di ba? May kamukha siya. Sino bang kamukha niya? Bahala na po yung viewers po. Sasabihin nila kung Okay. sinong kamukha mong artista na nandito ngayon sa CSBN. Bless tayo, no? Oo, bless the bless po, sir. hinatak lang natin yan after the meeting, Uy, di ba't ba? galit? Sino ba yung galit? Bakit ba? Dami nagalit. Okay, so, Napindot lang yun. yes, so nababasa niyo ba sa baba ng screen niyo si Ma'am Hana. Si Ma'am Hana po ay isang advisor po ng Grade 4 Gratitude. Ayan, kaway-kaway naman dyan, mga Grade 4 learners na magi-Grade 5. Grade 4 dati, magi-Grade 5 next school Ang year. ganda ng aura niya. Oh. Tingnan mo As sa in, di ba? sa monitor, di ba? Tapos may kulay pa yung Ah, buhok. ayan, oh. K-pop ata yan, sir. Siya, Ah. K-pop. Yan. Tapos napapansin mo? Napapansin mo? Yan ano ba? talaga yung organic. Organic, oo. Kaya kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi plastic. Oo, organic yung pag-uusap. Sige, go ahead. Anong topic natin, ma'am? Ayun, may fan, From Sir Aaron. Hello po, Ma'am Hana. Go, go, go. Di ba? Sabi na nga ba? Aaron. Sabi Kaya, na nga ba eh. alam ko, malaking tiwala ko kay Ma'am Hana Kasi ito yung napaka-energetic talaga. Isa sa mga pinaka-energetic na teachers natin dito, sir. Sige, Teacher. kaya mo Oo, yan, Ma'am teacher. Hana. Go ahead. Sige, sabihin mo. Hi, sabihin. Jade.
Sino? Classmate mo yan? Ay, classmate. Student mo yan, ma'am. Okay. Ayan, Jayden, ha? So, kasama natin si Ma'am Hana the whole portal this morning. Kaya, samahan mo siya, okay? Give your support kay ma'am by watching and engaging with us, okay? Oh, yan. Okay. Tapos, nakano rin ito. Naka-live din tayo doon sa page ng Parokya ng Pagkabuhay. Ayun. Oo, kasi ano na tayo eh. Nagli-link po tayo doon para at least marami yung viewers. Pero, ang nanonood lang ay 100. Grabe. Yun, dami 101. Okay. Sige. Good morning daw, sabi ni Ma'am Daisy. Good morning, Ma'am Daisy. Thank you sa support, Ma'am Ayan. Daisy. Okay. So, mag-proceed na ba sige. tayo, sir? Sige, kasi nag-aantay ng ating guest po ngayon. Ay, parang Tatanungin naririnig natin ko mamaya. yun. Ano raw? Pa-mute na Okay, lang sige ako. na, okay lang. Okay. So, yan. Dahil nga binanggit mo kanina, Sir Perry, no, na the plastic, yung pag-uusapan natin, yung topic natin. So, yun pag-uusapan talaga. Of course natin ngayon, sir. No? Oh. Magpaka-plastic pa ba muna tayo? Ma'am Hana. Ma'am, okay. Kasi this July is the celebration of the plastic-free. Okay, plastic-free. When we say plastic-free, yung literal na plastic talaga, ma'am. Hindi yung naiisip mo. Yung plastic na, yung bote, gagaya ng bote, diba, na mineral water na iniinom natin, yun ay Bote nga, hindi plastic Plastic. ang bote. Oo, tama. Plastic bottle. Tama, oo. Sige, Plastic bottle, oo. Go ahead, Ma'am. Okay. So, yan. The theme for today's, Ano daw? for this year is small step, big difference. Okay, what's your take on that, Sir Perry? Ano na po? CSBN Loves Mother Nature po. So, kaya nga po, kailangan natin pag-usapan ito. Yung number 1 pong campaign natin is to, avoid using plastics. Kasi bakit po? Dahil ang plastic ay, anong mga natuturo nyo sa estudyante, Ma'am Hana? Ang plastic ay... Ano po yung nagiging cause pag marami na po yung plastic na mga na nagagamit? So, yung plastic, bali na pollute niya yung land. Maliban sa na-pollute niya yung land, na delikado din yung buhay ng animals natin, hindi lang sa land, kundi pati na rin sa mga dagat natin. Yes, very good. Ang And ganda of ng sagot course, ni ma'am. tama. Ayan, yan yung magiging natin, sir, no? Springboard po natin. Pag-usapan yes. natin mamaya yan. Ayan. Ilaliman pa natin. Laliman. Pero syempre, kumusta po dyan sa mga fan po natin, sa mga nanonood po ngayon, our co-teachers, mga co-employees po na nandito, and then of course yung ating patuloy na nagpla-planning po ngayon kasi first day ngayon Yes, ng no? ating reporting dito, di ba? Oo. Sa school. And then, of course, makikita natin si Ma'am Imelda mamaya. Nandito si Ma'am Rio kanina. Nandyan sa sumisilip kasi tinitingnan niya yung sinong artistang kasama natin. Oo. Na-curious din si Ma'am, Na-curious si din si Ma'am Rio. Rio. Okay. Kasi, Alright, sige. Okay. Proceed, Sir Perry. Okay, so, sige. Ngayon, dahil isa sa natin, flagship po natin yung CSBN Loves Mother Nature. That's why we will strengthen and hopefully, yan na po nakakasunod na po tayo, avoid, or hindi naman natin maiwasan to minimize the use of plastics dito sa ating paaralan. Okay. Nawa? Bago yan, Sir Perry, gusto ko munang bigyan yung mga viewers natin ng background Yes, of regarding course, this. Ma'am Bakit may Charmaine. Plastic-Free July? Bakit may ganito? Oo, Sino yun. bang nagbuo ng ganitong initiative? Of course, Yeah. galing to sa Western Australia. Wow. And now, millions of people participate all over the world. And kasama nga dyan ang CSBN. Kasi nga sa ating flagship na CSBN Loves Mother Nature. Ayun. Ayan. Okay, so Tapos? nakisali tayo sa kanila to help reduce the use of let's say maging specific na tayo, sir. Single-use plastic, tama? Yes Single-use po. plastics. Okay?
Ano po yun? Alright. GPPD Morning, Ma'am Hana. Ayun oh, Ma'am Hi, Hana. CSBN family. Sino ba Kanino yan? kaya yan? Parang Hi, Ma'am Roxanne. Ma'am Roxanne. Thank you, Ma'am Okay. Roxanne Haduka, for tuning in. Good. Yes, si Ma'am Yan, si Roxanne. Ma'am Roxanne. Okay. So, yeah. Let's proceed, Sir Perry. May binanggit si Ma'am Hana, okay, kanina na marine, 'di ba? Marine life, yung mga nasa Nagiging- life, marine sa oceans, 'di ba? Kasi ang itong plastics kasi sir, kung hindi na most of metric tons, okay, plastics, okay. A lot of plastics ay na wawash away papuntang ocean kasi sir. Lalo na Oo. ngayon, At yung so- mga nagbumabaha, konting ulan lang, di ba? Diba? Tapos, siyempre, yung mga natatapon, na tinatapon natin, hindi natin na properly dispose, saan ng ano riyan, agos, ano rin yan, papuntang dagat. So, Diba? So, sa nagiging river ano na, muna. Sa river. danger na po Naku! yung ating mga, ano doon, yung mga yamang dagat. Ng- So sa river muna sir, 'di ba? Tignan mo naman yung Pasig River, 'di ba? Yeah. Dati sobrang polluted 'yan. Pero dahil nga sa tulong ng ng private, okay, sectors, tumutulong na sila para makuha yung mga basura, daang basura na nandoon sa ilalim ng yun. river na yun. At historically, itong Pasig River sir ay 'di ba dati yan yung parang doon naliligo yung mga ninuno natin eh. Oo, doon kumukuha ng isda, ganun. Kasi, okay. rich naman sila dati. Siyempre Before, dati. bago Dati bago yun, na wala pa pollute yung mga wala pa yung mga building, wala pa yung mga nakatira doon. Kaya malinis pa. Malinis pa dati. At So dyan pagdating talaga. ng panahon, anong nangyari? So, anong nangyari? What went wrong, di ba, Philippines? So, ayun nga. At ngayon, nakakatuwa naman na tignan na kahit paano, nawala, paunti-unti. Meron pa din, pero paunti-unti na yung doon. Yung Anong mga nagiging plastics. cause yan, mamana doon? Yung kaya ganun ng, dati okay, napapangalagaan. Pero ano ba yung problema? Nasa kalikasan ba o nasa tao ang problema doon? Feeling ko syempre sa tao, sa pagiging hindi disiplinado. Ayun, number one. Yun, ma'am. Discipline. Bakit parang pag sinabi talagang discipline, parang masakit sa loob sa ating mga Pilipino yan, Sir Perry. Kasi yun nga, yung mga ginagamit po natin. Kaya nga po, some of the local, yung mga cities, binaban nila na avoid using too much plastics, no? Kaya nga hindi na ina-avoid. Pag mabibili ka ng isda, kailangan may ka. Ang iba nga, pag sa grocery. Mga bags, mga eco bag. Dapat may dala ka na. Yan ang tulong nila. Kasi alam nila, hindi na nadisiplina at kulang tayo sa mga, yung paano natin i-dispose yung mga plastics. Hindi natin dapat use, reuse po yun dapat. So, ang nangyayari, tapon, nilalagay sa basura. O di ka pa nga, kung doon, tama din kung saan-saan tinatapon. Yun ay nagiging cause. Kaya nga sabi niya, ang basura ang itinapon natin, di ba? Babalik din sa atin. Lalo na ngayon, bumabaha palagi. Naku, oo, yung mga estero, yung mga drainage natin. So ngayon, kailangan strengthen. Paano natin matutulungan yung campaign should start within us. Una sa family. Pangalawa dito sa ating community, sa school. Kaya nga po, sinabi natin, yung ating flagship ngayon, CSBN Loves Mother Nature. At paano? Anong gagawin po natin? So, yan po ang challenge bawat isa sa atin dito. Paano natin tuturuan yung mga bata na avoid using plastics? Hindi na siguro avoid, sir. Kasi sobrang ang plastic ay din talaga, necessity din talaga siya. Siguro, para sa akin, sir, i-lessen na lang. Lalo na yung single use nga. Paano? Like, isang isang bote ng, yun nga, yung mineral water. Okay, i-challenge natin. How can we use or minimize the use of plastics here in our school. Kaya I-challenge the viewers to participate. Ano po ang magandang gawin natin para makatulong
at maging to strengthen our campaign na yung less plastics use, yan, usage. go. So yan ha, hindi lang mga yung mga teachers dahil sagot din kayo Siyempre sa question mag-start na yun kasi the teachers should influence. Kaya nga sabi natin, we are here, we are an influencer. Kung ano pong nakikita sa atin, madaling sundin sa ating mga sa mga mag-aaral o mga bata. Okay. So iyan. Di ba, Ma'am Hana? Ayun. Ikaw, Ma'am Hana, may ginagawa ka ba para to minimize the use of... Yes, syempre, meron Ano naman. ginagawa mo? Bali, hindi lang ako, kundi pati kaming lahat ng teachers sa tingin ko sa second floor. We have our own tumbler. Ayun, Yes. number one. Kasi Yan, yan di po. ba? Kasi yung bote, grabe ka, yan yung bote, sir, yung plastic bottles. I mean, bottle din nga. Plastic bottles, yung mga mineral water, nilalagyan ng mineral waters. Grabe ka, yan eh. 'Di ba pag siya sa rivers, sa ocean, papasok diyan yung mga isda. Kasi masusuffocate sila. Maganda rin po nating kaugalian. Maganda yan pag nagpapaparty ka. Avoid, wala ka dapat mga plastics doon para hindi mag-sharon yung mga bisita mo. Dala ng sariling plates. Hindi sila makapag bring home. Pag wala kang plastic, kasi tingnan mo sa dapat ganon yung mga nag-start. Yun pala yung pang-lesson din ng Sharon. Okay. So, yun nga, sir. Magdala na ng sariling baonan. Ganun siguro, para hindi na tayo maggamit ng mga plastics, yung mga maliliit na plastics. Isa rin yun for our safety, yung health purposes po natin dahil may mga virus pa na nasasagap tayo, pero protektahan natin bawat isa. Kung may ubo ka, siyempre, kailangan may sarili kang dala. Tapos dito rin, kailangan din makatake, lalo na yung mga estudyante po natin, ilang oras sila nag-spend dito sa school. Dapat mayroon silang sariling baong tubig. Kasi we need water, di ba? So, yan po. At ngayon, osa naman po yung tumbler. Oo, yan. Diba? Pamahalan pa nga eh. At saka, napapansin po natin, marami pong nakakaiwan ng tumbler dito po. Ang dami ditong Kunin nyo naman. Oo, yun po. Oo, kapag nawala at nakita nyo nandito pala sa sa registrar na siya, kung saan napupulot ng teachers sa mga maintenance. I-check nyo. Tapos kung nandun pala yung yung tumbler nyo, kunin nyo. Kasi sayang yung tumbler ninyo. Okay, magagamit nyo pa yan. Diba? Sige, wala pa tayo nababasa kung ano yung mga... Sir Stephen. Wala pa yan. Sir Stephen, anong sabi? Magsagot ka dyan. Ay, hindi. Nag-greet Good lang siya. morning po. Yan. Mabuhay. Mabuhay ka daw, Ma'am Hana. Oo, hahaba pa buhay ni Ma'am Hana. Huwag kang mag-alala, Sir Stephen. Hahaba pa buhay ni Ma'am Hana. Support si Ma'am Jen. Alright. Good morning po. Thank you, Ma'am Jen. Ayan, naka-tune in ang mga teachers natin. Thank you. And yeah, break na daw, sabi ni Ma'am Char. Alright, so see you later.
widely used anywhere in the world. They can be found at home, school, grocery stores, and hospital. You name it, they are everywhere. Plastic contains chemicals called pallets that are responsible for durability and flexibility. These chemicals are not only harmful to animals, but also to humans. According to a study, the Philippines, India, Malaysia, and China are among the top contributors of the plastic emission into the ocean due to waste mismanagement. Meanwhile, developed countries like US and Canada ship their plastic waste to developing nations, mostly in Asia. This plastic pollution results in a death of millions of marine animals because of suffocation or entanglement. To address this pressing global issue, some countries are already taking steps to reduce waste. In Switzerland, recycling plastic had been made mandatory. Failure to comply will result in penalty. Companies in Singapore that produce plastic collect their own waste for recycling. While Germany, the waste management leader, requires strict waste segregation and a scheme known as deposit refund system, in which consumers pay a deposit per purchasing a bottle. The amount is refunded once the bottle is returned. Without our ocean and the life in it, human beings are seriously at stake. Let's start proper waste management and disposal at home. Our little effort will make a lot in saving our future. Make haste! The clock is ticking. Okay, so welcome back po. Okay, welcome at patuloy na po natin yung ating pinag-uusapan kanina pero nasa second segment na po tayo. Yes. Usapang pagpapahalaga. And of course, nandito pa rin po tayo. Ang kasama ko si Ma'am Hana and Ma'am Charmaine. So ngayon, i-connect po natin. Naalala ko lang po, no? Kanina pinag-uusapan natin literal. Ngayon pinag-uusapan natin kahalagahan, yung pagpapahalaga. So, in our, anon po yung lesson na nakukuha natin yon? So, sabi, minimize the use of plastic. So, sa atin naman, usapang pagpapahalaga, kailangan, paano natin na makukuha or mamiminimize yung ating quote-unquote, yung self natin, yung mga plastics. Pero, okay. Okay, itong 15 top mo na. I-connect po natin para may mga tutunan ng ating mga mag-aaral po, no. So, mayroon po tayong 15, no? Tips, no? Top tips to help you reduce your single use of plastics. Number 1 is carry a reusable bag. Pag nag-ano po tayo lahat ng namamalengke, nagro-grocery, dapat mayroon po tayo, di ba? And then, pangalawa, take a reusable coffee cup. Yan, number 2 yan. Number 3, avoid excessive food packaging. Mahilig tayo, lalo na yung mga nag-order tayo sa mga ano, packaging. No? mga order natin. Sabi na ni Ma'am nga kanina, fast food. Okay. Fast food. Yeah. Tapos number 4, bulk buying and refill shops. Yung mga bulky na nano natin. Tapos number 5, ano po yung number 5? Maramihan. Wag Dapat, yung tingi-tingi. Yun yung isa sa mga nagkukos dito sa Pilipinas kasi ang Pilipinas ay katulad nung napanood na video mo, sir. Ang Pilipinas ang biggest contributor ng plastic sa river. At yun nga, kasi mahilig tayo sa tingi-tingi. Ayan. Kaya nga dapat maging dapat wise po tayo na dapat bulk talaga. Bigla na po for 1 week kung kaya naman ng ating budget. Okay, number 5. Number 5. Ano yung number 5? Basa. Say no to disposable plastic cutlery. Yan. Yun. So, wag tayo plastic dapat ba ginagamit mong mga sir, spoon and fork? Oh, yan. Dapat Ayun, hindi ganon. So, magdala kayo ng sarili ninyong spoon, ganon. Kaya nga dito, di ba, pinadadala tayo ng sariling plate and spoon and fork, di ba, na ginagamit natin sa ating pagkain para wala na yung school, di ba? May prepare din tayo. And then,
carry reusable shopping bags. Yun na. Yun. And Ginagawa then, natin yan, diba? Oo, marami po yan. So, Lottie bags. Yun, tapos mga, ano po? Hindi, plastic free naman yung tea bags. Yung mga iniinom kong tea. Sir, oo. Okay, Ayan. so there are 15 po yan. Marami. Oo, marami po yung mga tips po. Pero ganito na yon. How about our personal and spiritual? So, yesterday, July 16, is the feast of our Lady of Mount Carmel. At alam mo po ba, ang Our Lady of Mount Carmel is parang itong congregation na pinagmulan po yan ng 16th century pa, no? Kasi 12th century pa yon. Tapos doon sa Mount Carmel. Itong congregation ito inspired, yung spirituality nila, inspired by the prophet Elijah. Kaya yung yung prayer nila po. Sino si the great Mount Carmel, Our Lady. Si Mama Mary nagpakita doon sa Mount Carmel. Kaya ang Our Lady of Mount Carmel. Lugar pala yun. It is the same Mount Gano. Mount Lady. Diba? Okay. Pag nagpakita rin dito si Mama Mary, Our Lady of San Bartolome. Ganon yun. Ganon din yun. Marami po yun operation ni Mama Mary. Okay. Ano ba yung niya sa message ni Mama Mary? The message, yung pag sinabi natin Mount Carmel, nag-flashback sa atin, or nababalik tayo, nagwe-wear of scapular, brown scapular. Yan sila. Kasi may mga pangako diyan na may mga devotion yan na pag nakasuot tayo ng brown scapular, yan yung operation, yung message sa Mama Mary, na hindi tayo papahirapan sa ating, yung stay sa purgatory. So magsusuot na pala ako ng sir, yes scapular. Po. Pero pinagdadasal din po yan. May Bible bless po yan. Magsusuot ako ng Yan, scapular. yung mga Ayun, ginanon. Meron din si Ma'am si Ma'am Relet. At saka mayroon tayo save na siya sa purgatory. Hindi pa. It's more on devotion to Our Lady of Mount Carmel para po iakayin tayo. Diba? So, at saka yung mga answered prayers yan. Kaya nga po, di ba, mayroon dito parish na doon na Our Lady of Mount Carmel Shrine, no? So, yung pa tayo, sir, yung under pa tayo ng Espanya, yung mga deboto, di ba, nagsusuot sila ng scapular? Yun po. Oo. Kasi mga part yan ng Ang laki pa ng scapular. Dati yung mga Carmelite orders. Yan. Tapos saan ba yung sila? Mount Carmel, sir? Doon sa may doon sa may Kamuning area. Doon sa may New Manila. Diba? New Manila, diba? Oo, maganda yan doon, ma'am. Pumunta ka doon, magdasal ka doon. I'm sure talaga makakahanap ka kung anong gusto mo. Isama ko si Mamana. Sige. Kilala mo ba si Alam mo ba saan yung Mount Carmel? Kasi yan po, yung Mount Carmel, actually pag napuntahan lang, sabi pa nga ng mga kaibigan ko na napunta na mismo doon, ay yan po doon sa may part ng Holy Land na nakikita yung overlooking po doon sa sea na yan. Kaya pa napili, no? Mount sa taas. And then, kaya nga po si Mary ay tinatawag nating Stella Maris. Pag sinabi pong Stella, ano ba yan? Di ba? Star. Tapos, Maris of the Sea. Star of the Sea. Kasi si Mama Mary is yung parang siyang lighthouse nung mga nagtra-travel sa karagatan. I see. Okay. So, nabasa ko dito, sir, Mount Carmel is a mountain in northern Israel. Yan. Okay. Sa Holy Land po yun. Nabanggit mo nga yun, sir, no? Yung parang lighthouse. Yun. Oo. Kasi the mountain is northwest branch from the Samaria Mountains to Haifa and Mediterranean Sea. Yun, overlooking. Kaya Tinitingnan yan doon. Kaya so, nga po may maganda. dagat pala doon sa harap ng mountain. Apo, Kaya, yung overlooking po doon. Kaya yun symbolic din. Si Mama Mary sa buhay natin nagiging lighthouse, nagiging star. Kung tayo po yung naglalayag sa karagatan, mapakapunta tayo roon, alam natin yung saan na po yung land, saan na po tayo patutungo. Hindi tayo mawawala. Okay. Kaya pala, no? Kaya sa buhay natin,
may nakakaranas tayo ng mga waves, mga ups and downs sa buhay natin. Pero pag tumitingin tayo, ay may lighthouse na nabubuhayan tayo. Yes, nandun na po yung, kumbaga yung lupa. May Nandun lupa na yung na, direction po natin. Okay. So, ganun yung si Mama Mary sa buhay natin. To Jesus through Mary. Ang ganda na. Yan. So, ganun pala Okay, yun, so Sir yun po Perry. yung lesson. Oo. Sakto Okay. kasi ang usapan natin ngayon, di ba, ay plastics to the... Para maiwasan natin yung oo, in the pagiging... ocean. oo, Tapos, yun nga. dapat nagiging totoo tayo sa sarili. So, one of lessons po ngayon is to have a devotion to Our Lady of Mount Carmel. Yan po yun. Kasi makita mo yung virtues. Ano ba yung mga messages? Ano ba yung mga promises ni Mama Mary doon as Our Lady of Mount Carmel? Una, yung pag-wear ng brown scapular. Tapos pag-devotion. Maganda yan. Okay, what's your take on that, ma'am? Tahimik ni ma'am eh. Tahimik ka. No. Ano naisip mo, wow? Sabi, share mo naman sa amin, ma'am. Oo. Oo. Maganda yun, no? Inano niya kasi, ma'am eh, ginawa niyang figurative yung plastic. Oo, yun po. Okay. Kanina literal. Oo, literal. Kaya, Literal yan. oo, kasi, pag hindi authentic tayo sa sarili natin, hindi Magiging totoo nga. yung projection natin sa iba, ganun. So, parang, alam mo yun, yung burden, it's a burden for us na hindi natin maipakita yung totoong tayo. Yeah, Okay. tama po yan, Tayo. ma'am. Kaya po tayo, tingnan natin, ano ba yung mga sinasabi ng ating mga, mga viewers. Ang bilis ha. Hindi- gusto ko Every sana- 16th, by the way, every 16th of July is the feast day of Our Lady of Mount Ayan. Carmel. Okay, so parang belated Ah, na. no? yan, kahapon yon. Alright. Okay, so ano pong masasabi natin? Break muna. Thank you.
The grace, love, mercy, and peace of Christ Jesus be with you and all your loved ones. So we have another talk on this program, Let God's Word Guide Us, and I have chosen a verse from the letter of Paul to the Ephesians, chapter 1, verse 5. God destined us for adoption to Himself through Jesus Christ in accord with the favor of His will. So we tackle this verse, one verse only, but there are so many things that we can talk about. No? So the first words that I would want to focus on is the words destined and adoption. God destined us for adoption. So Paul in this letter is presenting to us, to the readers, to the Christian community, what he believed was or is already a predetermined plan of God to unite us to Himself through Jesus Christ. No? So why is this important for Paul? No? We have to remember na in the Christian context, even in the Jewish context, we, the children of God, supposedly, no? God is our creator, but because of the sin of Adam and Eve, we are all considered now the brood of vipers, brood, no? Offspring, children of the serpent, children of snakes. And in the Jewish culture, a snake is a symbolism of the devil or the demon. So, because of the sin of Adam and Eve, all human beings that came after the first parents are brood of vipers. And it is only through baptism in the name of Christ Jesus that God gives us the grace or the gift of being adopted children of the Father. So that is already predetermined. God, who loves us so much, would not allow that we will be victims of sin and death forever. Therefore, He has predetermined that human beings need to be saved. And that is what we call the salvific will of the Father. And this can only happen through Jesus Christ, because in the beautiful plan of God, He wants us to be united with Him, to be in communion with Him forever. And we can no longer be qualified to be in union with Him because of sin. Sin separates us from God. And therefore, it is only through Jesus Christ, through the baptism in Jesus' name, in the Holy Trinity, that we are reunited with God. Our sonship, our daughtership is renewed through adoption, and the gates of heaven is reopened for us. And that is the will of the Father. Of course, this will not happen if we will not open our hearts and cooperate with His salvific will, because we still have freedom. The freedom to choose
or not to choose God. The freedom to obey or not to obey His salvific will. So the choice is ours. But the predestination, predetermined plan of God is very clear that through Jesus Christ we have been all given a second chance. Because again, God loves us and He wants us to be united with Him forever. So, I hope you have learned something from our sharing. Please do not forget to share, to give a comment, or even to suggest perhaps a topic that you might want me to give my insight. No? So, again, the verse that we chose is Ephesians chapter 1, verse 5, from the letter of Paul, dealing with predetermination, destiny, according to God's loving plan, adoption through Jesus Christ, in accordance with God's loving salvific will. Let God's word guide us. Welcome back. Hello, Sir Perry and Sir Paul. Okay. Hello. Hello, Ma'am Charmaine. Hello. Buti naman, sir, at hindi ka na yung suot mo. Ah, Si Sir, okay. Sir Paul. Okay. So, yan, Sir Paul. Kumusta ka po? Mukhang busy ka, kanina. Yes, okay, kasi may bisita po ang CSBN, mga students, senior college students from the Ateneo de Manila University, and they are doing the research at ang napili nila ang school po natin, Management Engineering students ito. So makakatulong ito sa atin in providing us with the principles and analytics, especially as regards operations ng ating school. Okay. Maganda yan, sir. Pwede ba yan sa registrar, sir? Yeah, kasi siyempre makakatulong to sa data natin, Yun, tama. Kasi ito yung expertise ng mga course na ito. What to do, engineer or re-engineer, especially yung operations and finances ng school to improve services and the quality of service that we provide and the quality of also of our institution. Sabi ni Vincent Manalastas, miss you all po. Yan. Good luck to the new school year, Centurions. We'll be missing my alma mater. And shout out to all 2023 to 2024 graduates. Good luck to our new chapter. Yan, excited na si Vincent Mag-College, sir. Yes, we wish him all the best. Okay. So, Yun, tama. Si Sir Perry mukhang autumn ang dating. Kasi kanina, sir. Ang kalasot agad yan. Kanina to. Alam ko hindi sa'yo to. Yan yung design ni Ma'am Relet kanina kasi lumulutang yung ko isuot. Okay. Kala ko pa naman may autumn na tayo dito sa Philippines. Ayan na. Sir Perry. May autumn na pala dito sa Pilipinas. Rainy pa, sir. Rainy season pa. Kasi nasa outer space pa po tayo. Okay. Ayan. Tama. Yan, continue po natin yung ating topic na
Una, pinag-usapan natin literal na maximize or yun doon yan sa ano natin, isa sa flagship po natin ngayon, yung CSBN Loves Mother Nature. Yung to strengthen yung campaign, kung avoid or limit the use of plastic. Yes, kasi at the same time siguro mas sabi nga nila paigtingin pa. Yan. Paigtingin pa natin for the school year 20, sabi nga ni Ma'am Rilet na 2024, 2025. Yan, yung CSBN Loves Mother Nature. Tanong mo, sir, kung bakit natin kailangan paigtingin? Okay. Bakit ba? Kailangan po natin paigtingin dahil una, yan po yung ating contribution sa ating Mother Nature. Kailangan din po natin mag-duc in altum. Papalalimin po lahat. Paigtingin lahat yung campaign. Dahil yan yung ating mission sa ating mga stakeholders po. Correct, Kasi yun nga, Ma'am Charmaine, this is a very serious global issue. It is very urgent, yung global warming and climate change. And CSBN would humbly want to contribute so that we become part of the solution and not be part of the problem. Kasi sobrang laki, sobrang massive. In fact, I don't know if you're aware, may ongoing flood ngayon in many areas in Mindanao, especially Zamboanga City. Binabaha sa sentro ng siyudad mismo. In fact, one of my friends na Dominican sister, pinadala sa akin yung image ng kanilang chapel na yung tubig, ma'am, sir, umabot doon sa upuan ng bench. Chapel ito na probably can be attended by 200 people. Nasa sentro sila ng syudad. And yet, binabaha. So, yun. So, it's not a joke, So, and we would want to seriously contribute to the solution of the problem. And then just pretend that it does not affect us, it does not concern us, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi po ganun, This is everybody's concern. In fact, all the nations now are being called for to seriously contribute sa plan for how to reverse the effects of climate change and global warming, So, yun. At seryoso tayo kasi hindi naman tayo nagtuturo lang dito ng science, math, English, tapos bahala na kayo, graduate kayo, tapos wala kayong pakialam sa mundo. O, tanong namin, pag graduate ka at nasira yung mundo, saan ka magtatrabaho? Di ba? Yun po din po, sir. Hindi lang domino po yung effect din kasi, sir, maapektuhan tayo. Hindi lang yung mga leaders, yung mga government, kung saan yung nation po. Kung hindi, even our Pope, mayroon siyang encyclical letters, Laudato Si, on nature po yan. Stewardship of creation, pangangalaga. Di ba may term ka, Sir Perry, dati dyan, yung tagapangasiwa, tagapangalaga, hindi po tayo yung may-ari. Ang tao, hindi siya may-ari ng mundo. Tagapangalaga lang siya. Tagapangasiwa. So para mas maayos sana, medyo nadi-destroy na natin yung mundo because of human greed, abuse, and ignorance. Like for example, yung irresponsible use of plastic. Non-biodegradable yan, di ba? Yes, sir. Tanungin ko kayo, alam nyo ba kung ano mga species ang namamatay sa dagat dahil sa plastic? Maraming mga marami. Yung sir, 'di ba, yung laging inaano sa balita, yung butanding, namamatay yung butanding. Butanding. Oo, kasi maraming nakakain na plastic. Pawikan. Kala kasi ng mga pawikan, ang itsura ng plastic, lalo na yung pagbibili tayo sa grocery tapos may plastic, para siyang jellyfish pagka nasa dagat na siya . So kala ng pawikan, jellyfish, tapos hindi nila madadigest yun. Sisirain yung digestive system nila. Tapos ikamamatay. So, parang yan.
tapon dito, tapon doon ang ginagawa natin. So, Tsaka sir, dagdag ko yun sir ha, maliban sa plastic, yung, may nabasa kasi ako dito sir, yung fast fashion, yung trend, yung mga damit na, na cheap at, cheap at the same time, hindi siya nagtatagal. Yung parang, not durable, kaya tinatapon na lang, after a year, tinatapon na lang. At itong mga yun nga, yung mga clothes na to, tinatambak lang malapit sa dagat. oh yan, sad yun, ano? Sad. Kasi yun nga, there was this study once and there was this author na siya yung nag-identify na, just forgot the name, no? Yung especially sa US, na most of the time ina-idolize natin, pero US was one of those countries talaga na nag-start ng buy, throw culture. Bili, total kaya naman, buy, kahit hindi mo naman kailangan, damit, tapos throw. Yan. So, kung pwede po, no? Live according to your means, live simply, so that others may simply live. So, at the same time, let's always consider na meron tayong mga fellow living beings that are affected by the way we live. So, let's live responsibly. And one of those things that we can contribute sa mga viewers natin, na ilan bang viewers natin, mukhang 17 million ba yan? O ano ba yan? 19 million. 19 million viewers yan. Mga fans ni Sir Perry pa ata yan, ano? Kung imagine, 20 million na, kung yung 20 na yan ay magko-contribute sa pag-lessen ng gamit ng plastic, ay malaking bagay na yan, ano? Small, pero significant po yun. Yeah. Tama ba, Sir Perry? Yes po, Sir Paul. Sa And, mga... Ma'am Charmaine, ano masasabi mo? Nag-share na ako kanina about fast fashion nga kasi yung mga, 'di ba, yung mga Shein, yung mga China-based na mga companies na nagma-mass produce ng mga damit nga kasi nga trends parang ganun. At kinakagat naman ng mga kabataan, ganun. Ayan na. Kaya sa mga bibili pa ng books or pupunta yung mga magulang dito, huwag kayong magdala ng bag ang dalhin nyo, no? Oo, maganda, di ba? Nakalagay yun sa ating social media, yung bring your own eco bag. Pagkiklaim po kayo ng textbooks ninyo, no? So, be responsible. Magdala po kayo ng sarili ninyong, nakalagay ba dyan, Sir Perry? Eco bag? Eco bag. Dapat ganon. Ay, di, iba yan. Pictorial yun, Sir Perry. Ganon naman din po yung sa ibang mga groceries. Pero ganito, pagpunta ninyo dito sa school, lalo na ngayon, mag-start na natin, paano na tayo, nandito na nga reporting na namin dito sa school, and then yung mag-start na tayo ng picture taking na kanina, tandaan nyo po, may mga schedule na po tayo na nakapost sa ating FB page. No? So, yan. Yan, basahin natin, Sir Perry. Okay, so today is July 17, 2024, Wednesday. Ano po bang level, Sir Perry, ang pwede nang kumuha ng textbooks? Ano nakalagay dyan, Sir Perry? Okay, sa pre-kinder to grade 3. Yan. So, punta na po kayo sa library, CSBN Library Media Center. Until 4 o'clock po yan. Siyempre, may lunch break po, no? 12 to 1, lunch break po. Tapos, continue ang pag-distribute or claiming of your textbooks. Sa July 18 naman, 2024, Thursday, Ma'am Charmaine, anong level naman ang pwede kumuha ng textbooks? That's grades 4 to 6. Yan, sa intermediate level. Yan, okay. So, 8 to 12, 1 to 4 pa rin. And then sa Friday, July 19, 2024, yan, tama ba, Sir Perry, pag-pronounce ko? Sweated very. Dala forte sa pronunciation. Okay, so, anong level naman, Sir Perry? Grade 7 to 8 po. Yan, so grade 7 to grade 8. And then on July 20, 2024, Saturday, ano namang level yan? Grades 9 to 10. Saturday 9. Kayo pupunta. Okay. So ngayon, may nagtanong, Sir Perry, Ma'am Charmaine, ano?
Available na po ba ang textbook sa grade 9? Anong sasagot mo dyan, Ma'am Charmaine? Kailan siya pupunta? Punta lang sa Sabado. Sa Sabado. Kasi yun po ang naka-assign sa grades 9 to 10. Eh, may tanong ako, Sir Perry, Ma'am Charmaine. Paano yung grade 11 at grade 12? Kailan nila kukunin sa linggo? Kailan nila kukunin yung textbook nila? Anong sasagot natin? Wala pa po silang wala pa. textbook. Wala pa. Hintayin na lang sa announcement. Hintayin nyo na lang po yung mga professors at teachers ninyo. Kasi syempre, tumutulong din tayo sa lessening of expenses para sa senior high school students natin. Ayan. Tapos meron naman, ito ay palagay ko kay office ni Ma'am Rilette din ito, no? So, kailangan ma-pronounce natin ito na maigi, Ma'am Charmaine. Pakibasa nga, ano ito? Learner's ID Pictorial. Ang ganda ng pangalan, Sir Perry. Learner's ID Pictorial. Pictorial. Okay. Kailan po yan? Sa July 24 po. Ano ang meron? Anong level? Okay, so ito ulitin namin. Nakapost naman ito sa FB page natin. 8 to 9 is pre-kinder and kinder learners. Yung inyong schedule for pictorial. ID Tapos? pictorial. And then 9 to 12 is grades 1 to 3 learners. And then 1 to 4 is grades 4 to 6 learners. Okay. So, anong kailangan nilang dalhin, Sir Perry, pagka ganyan? Dalhin nila yung sarili nila, yung uniform. Tapos yung punta agad sila sa gratitude room. Yes. Dapat magpagupit kayo, di ba? Nakagupit Oo, walang- yung kagaya ng gupit ni Sir Perry. No? Ganda ng gupit. Oo. Ano yung Para- tawag na gupit na yan? barber's cut. Yeah. Barber's cut a la Peregrine. Yeah, okay. Peregrine style. Yes. Bawal po ang Uniform. hair dye, Sir Perry, ha? Bawal ang hair dye, no? Wag po kayo pupunta dito na naka-purple ang inyong buhok na para kayong BTS o SB19 ang itsura nyo. Yan. Hindi po kayo pipicturean ni Ma'am Rilette. No? Isasama kayo sa poster ng SB19 pag gano'n, no? sa bini daw, yung mga girls. Dapat ano lang, appropriate hairstyle. And sa July 25 naman, Ma'am Charmaine, anong nakalagay dyan? Anong levels? From 8 to 10, grade 7 learners. 10 to 12 ay grade 8 learners. And from 1 to 4 p.m., grades 9 to 10 learners. Wow. Okay. And sa Same Friday? venue, gratitude room pa din. Sa Friday naman? Sa Friday, July 26, 2024. Yeah. From 8 to 10, sa Yung ating grades mga- 11 and 12 naman. Yung ating mga seniors na hindi seniors. Okay. Okay. Tapos ito ay pictorial for ID, no? Hindi po to pictorial sa graduation. ID pa lang po to, no? Para po sa kanilang school ID magkaroon kagad ng kasi 'di ba may kasabihan, no ID, no entry. Yan. So, yan po, no? So, Ano kailangan yung po message na mahaba, ma'am? Pababa kay yung ma'am. mahaba, meron ba? Ay, Ayan, no? Ano po yan? Number, Ano yan? may number 4? From Ano yan? Caroline Enriquez Dico. Yan, basa, ma'am. Hello po, Sir Paul and Sir Perry and Sha. I'll take this opportunity na rin po to ask if kailan po ang orientation natin, lalo na sa grade 4. Thank you in advance. Orientation. Okay. Yung mga orientations po, it will be the task of the team leaders to inform the parents and the learners. Kasi per team po yan. Whether it be pre-kinder and kinder level team or the primary level team headed by Ma'am Jazz. Sa pre-kinder, kinder headed by Ma'am Zara. Yung tanong ni Ma'am, grades 4, 5, and 6, kay Ma'am Liway po yan. Yan, kay Ma'am Liway Iman. At kung grade 7 and 8, kay Ma'am Lynette. At yung 9, 10, 11, 12, kay Ma'am Daisy. Daisy, opo. Okay. Okay.
Tapos yung mga seniors po, kay Sir Perry na yun, ano, Sir Perry? Seniors na hindi senior. Yung mga seniors na hindi seniors, no? Okay. Alright, So, ano pa? Meron pa ba sa mga plastic or... No more, sir. 11 na po. Oh, yan. Okay. So, Kakanta na end po si Sir Perry. Yes. Yay. Okay, Lead so... the song, Sir Perry. Muna. Okay. 1, 2, 3, go. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. Okay, goodbye. See you next week. Closing prayer. Healer and Redeemer God, thank you for your incredible influence in our lives and for the positive things that you have done for us. We are grateful that you give us hope in the darkest of circumstances and empower us to serve your objectives. We appreciate all of your love and concern, your grace and your mercy. Thank you for your constant presence and promise to never abandon us. We sincerely appreciate that you sacrificed so that we might live in freedom. Forgive us when we do not express our gratitude to you enough for who you are, what you do, and what you've contributed. Help us to focus our hearts and minds on you once more. Refresh our spirits and infuse us with your pleasure and happiness. You are needed today and every day because we adore you. We give you praise and thanks, for you alone are worthy. Amen.